So guys, pag-uusapan natin ngayon, bakit kaya ganun, no? Parang halos every year na lang ata, paangat ang price ng mga console. You'll have to pay more to buy a PlayStation 5 console in the US. The Switch 2's price is increasing. Starting on September 1st, 2026, the Switch 2 is going to go from $450 to $500 in the US. Xbox prices have gone up by how much? Its premium Series X console with a disk drive, which first came out in 2020, will now cost £670. It used to cost $500. So parang lugi na rin sa ating mga gamer. Hindi ko na nga maalala kung kailan man lang bumaba yung price ng isang console, pwera na lang kung second hand. Tulad nga last time sa sinabi ko, grabe yung increase ng PS5. Kung dati makakabili ka ng around 30 to 28,000, ngayon, ang isang PS5 ay makukuha mo na around 47,000 with 2 controller. At saka yung PS5 Pro na rin, ang taas din ng tinaas. As in, so it means lahat ng console ngayon ng PS or ng PlayStation ay talagang tumaas. So grabe na nga talaga yung inaangat na mga price ng ating mga console. Diba? Halos parang hindi na natin afford, lalo na kung tayo sumasahod lang ng minimum wage. Kasi ako guys, swerte ko lang nabili ko yung PS5 ko, around 27,000 yon. Minimum wage earner ka lang, napaka-imposible mo na halos ngayon. Pero na lang kung wala kang pamilya o pinag-iipunan mo talaga o wala kang utang. Diba? Sa marketplace, marami ka na mabibili ng console na PS5, yung pinakaunang model, sa halagang 25,000 to 23,000. At around 30,000 naman, kung jailbreak yung kukunin nyo o bibilin nyo. Kasi guys, kung di kayo aware, meron na po tayong jailbreak sa PS5. At plano ko bumili nun. Kasi bakit guys? Sobrang mahal na ngayon ng mga bala guys. Hindi na makatarungan yung price. Siyempre, nagkangat na yung PS5. Sumali na rin yung Xbox. So, nakakalungkot na halos lahat ng console ngayon nagtaas. Kasi yan sa pinaka gusto ko rin console kasi mas gusto kong hawakan yung controller niya. Sa totoo lang, di ko alam kung bakit. Pero parang mas komportable ako hawakan yung controller ng Xbox kaysa sa PS5. Okay, magalit. Ako lang naman yun. Nag-angat din yung Xbox ng kanilang mga prices. So, kawawa talaga tayo guys. Hindi lang yan. So, nag-angat na si Xbox, nag-angat na si PS5. Siyempre, hindi papauli ang Nintendo dyan. Diba? Ang Nintendo Switch guys ay nag-angat na rin ang price. Nakisali na rin sila sa increase ng prices ng console. Pero, di naman ganun kataas. Around 2,000 lang ata yung inangat nila. So, hindi naman ganun kataas. So, sulit pa rin ang Nintendo Switch. Pero, ang point dito, nagtaas na rin sila. Nakisali sila sa pagtataas or pag-angat ng price ng mga console. Tumaas na yung console, PS5, Xbox, Nintendo, syempre hindi papauli yung mga games. Grabe tinaas ng price din ng games. Diba? Nakakalula. So, hindi na talaga makatarungan. Tapos, enjoy pa yung physical games, ganun na nga kataas yung prices nyo o kung mag-price kayo, hindi ko alam eh. Pero sa tingin ko don't get me wrong guys, pero sa tingin ko yung PlayStation, siguro kinausap nila yung Rockstar. Sinabi nila na wag na kayo maglabas ng physical games. Diba? Huwag nyong ilabas yung GTA 6 ng may physical games. Para maituloy na nila yung masamang plano nila na e-end ang physical games. Tingin nyo guys. Diba? Yun na nga kamahal, around $100, tapos wala ka pang physical. Though meron kang case, pero mukha kang tanga kung bibili ka ng case ng walang bala sa loob. Sinong niloko nyo? Diba? Ang point ko dito sana maglabas pa rin yung mga company or game developer ng physical games. Sana sa Sony lang mangyari yung pag-e-end ng physical games. Sana yung Nintendo, pati yung Xbox ay hindi makisali sa pag-end ng physical games. Diba? Hindi ako sure, pero sana lang talaga. Sana Sony lang yung gumawa nun. Sana yung mga developer ng game ay patuloy pa rin maglabas sa mga physical games. May mga bala, diba? Physical games nga, so bala yun. Kawawa talaga tayo mga gamer guys. Diba? Lalo na this year. Sana lang talaga tumigil na yung pagtaas ng mga console or prices ng mga console. Kasi matik yan in 2028, which is kung kailan tatapusin ng Sony yung mga physical games or pagre-release ng physical games, matik ilalabas na rin nila yung PS6 nila with no disc edition. Puro na lang digital edition. Digital. Katulad yan ngayon guys. Katulad ngayon. Wala akong internet.
Wala akong internet, ha? Tapos, yung PlayStation account ko, kailangan pa muna i-verify ulit para malaro ko yung mga larong dinownload ko in digital. So, paano yan? Paano yan? Tulungan niyo ako, paano yon, di ba? Kainis. So, ano man sabi niyo, guys? Let me know what your thoughts on the comment. Comment lang kayo dyan, guys, ha? Goodbye. Peace out.